Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Sa simula ng episode 11, ipinakita na nananatiling labis na nagulat sina Miss Baek at Chang Myung sa naging ulat ni Jin. Hindi pa rin sila makapaniwala na nagawa niyang mag-isang talunin ang isang blood priest, isang kalabang kilala sa pambihirang lakas at mapanganib na kakayahan. Ipinaliwanag ni Miss Baek kay Jin na ang mga blood priest ay nagtataglay ng isang napakapambihirang kakayahan, ang regeneration. Ayon sa kanya, maraming mandirigma ang nagkakamaling isipin na tuluyan nang namatay ang isang blood priest matapos itong mapabagsak. Gayunpaman, ginagamit ng mga ito ang kanilang regeneration ability upang muling makabangon at sorpresahin ang kanilang kalaban. Dahil dito, marami ng mandirigma ang nasawi matapos nilang akalaing tapos na ang laban. Ang paliwanag na ito ay lalo lamang nagpatunay kung bakit itinuturing na napakadelikadong kalaban ang mga blood priest. Kalmadong sumagot si Jin. Sinabi niyang ang alam lamang niya ay may kakayahang mag-regenerate ang mga blood priest, ngunit hindi niya alam kung kaya pa rin ba nilang gawin iyon kapag tuluyan ng nahiwalay ang kanilang ulo sa katawan. Kasabay nito, inilabas niya ang pugot na ulo ng blood priest at ipinakita kina Miss Baek at Chang Myung. Pagkatapos ay tinanong niya kung posible pa bang makapag-regenerate ang kalaban sa ganoong kalagayan. Pagkakita nila sa ulo ng blood priest, kapwa na panganga sina Miss Baek at Chang Myung. Matapos ang ilang sandali, sinabi nilang wala ng posibilidad na makapag-regenerate pa ang blood priest kapag tuluyan ng napugutan ng ulo. Pinuri nila si Jin at sinabing mahusay ang naging desisyon niya sa laban. Ipinakita rin ng eksenang ito na hindi lamang lakas ang ginagamit ni Jin sa pakikipaglaban, kundi pati na rin ang mabilis niyang pag-aanalisa sa sitwasyon. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa Ruin Fort Sector, sa opisina ni Commander Jinma. Doon ay bumalik sina Chang Myung at Miss Baek upang iharap ang buong ulat tungkol sa kanilang misyon. Una nilang ipinaliwanag ang pagkakatuklas sa outpost ng Blood Fire Cult at ang paglitaw ng isang blood priest. Pagkarinig nito, sinabi ni Commander Jinma na ang misyon ay inaasahang magiging isang simpleng operasyon lamang. Gayunpaman, naging maswerte silang nagpadala siya ng 2 Blue Rank Warriors upang samahan ng grupo, dahil kung hindi, maaari sanang lumaki pa ang panganib. Idinagdag pa niya na tiyak na marami ring natutunan ang mga White Rank disciples sa laban, lalo na sa pakikipaglaban sa isang blood priest, dahil hindi madaling kalaban ang ganitong uri ng mandirigma. Pagkatapos nito, tinanong ni Commander Jinma kung ano ang naging kilos ni Jin habang nakikipaglaban sa blood priest. Nais niyang malaman kung paano ito kumilos nang mapaharap sa isang napakalakas na kalaban at kung paano nito hinarap ang sitwasyong tila nasa bingit ng kamatayan. Sa sandaling iyon, napansin ni Miss Baek na mali ang naging pagkaunawa ni Commander Jinma. Akala nito ay sama-samang hinarap ng buong grupo ang blood priest. Kasunod nito, nagsalita si Chang Myung at tinanong si Commander Jinma kung sino ba ang tinutukoy nitong naligay sa panganib. Ipinaliwanag niyang kung naroon man silang lahat, tiyak na nasa panganib ang buong grupo. Sumagot si Commander Jinma na batay sa kanilang ulat, may isang blood priest sa outpost. Kung ganoon ang sitwasyon, malinaw na hindi kakayanin ng mga White Rank disciples na harapin ang ganoong kalaban dahil isa pa lamang silang mga ordinaryong disipulo. Iyon din ang dahilan kung bakit ipinadala niya ang 2 Blue Rank Warriors upang magsilbing suporta. Doon na ipinaliwanag ni Miss Baek ang buong katotohanan. Sinabi niyang hindi nila nakasama si Jin sa mismong laban. Sa halip, mag-isa nitong sinalakay ang outpost, pinatay ang lahat ng cultists, at maging ang blood priest ay siya ring nag-isang tumalo. Pagkarinig nito, tuluyang natahimik si Commander Jinma. Halatang nahirapan siyang paniwalaan ang kanyang narinig. Tinanong niya kung seryoso ba silang sinasabing isang White Rank disciple lamang ang nagwasak sa buong outpost, pumatay sa 7 cultists, at nagpatamba pa ng isang blood priest nang walang anumang tulong. Matatag na kinumpirma ni na Miss Baek at Chang Myung na iyon mismo ang nangyari. Wala silang idinagdag o binuwas sa kanilang ulat. Dahil dito, muling natahimik si Commander Jinma habang pinoproseso ang bigat ng impormasyong kanyang narinig. Ipinakita ng reaksyong ito kung gaano kahirap paniwalaan ang pambihirang tagumpay ni Jin kahit para sa isang veteranong commander. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa silid ni Jin.
Maya-maya ay dumating si Chang at sinabi niyang napakasarap sa pakiramdam na makabalik sa fortress. Pagkatapos ay tinanong niya si Jin kung hindi ba ito nakakaramdam ng excitement. Ayon kay Chang, simula nang bumalik sila sa fortress ay tila naging napakasigla ng buong lugar. Sumagot si Jin na wala naman siyang napansing kakaiba. Dahil dito, sinabi ni Chang na baka hindi nito napansin na ang buong paligid ay pinalamutian na para bang may malaking pagdiriwang na magaganap. Nagtanong naman si Chan kung may festival nga bang Iderals. Ipinaliwanag ni Chang na bagamat hindi iyon tunay na festival, halos ganoon din ang kasiyahan ng mga tao. Ikinwento niyang nagbalik na ang dating commander ng Divine Blade Order at nakatakda na itong manampa bilang isang elder. Ibig sabihin, magre-retiro na ito bilang commander at magiging bahagi na ng Elder Council, isang posisyong may mas mataas na awtoridad at karangalan. Idinagdag pa ni Chang na may narinig siyang usap-usapan mula sa ilang sundalo. Ayon sa kanila, may isinama raw ang dating commander na isang batang lalaki na balak nitong gawing tagapagmana ng kanilang maklan. Bagamat hindi ito direktang apo, isa pa rin itong kamag-anak na matagal nitong sinanay. Dahil sa ipinakita nitong talento, balak umano itong italaga sa isa sa 17 squad ng Ruin Fortress. Nang marinig yun ni Jin, agad niyang naalala na ang maklan ang angkan ng kanyang ina. Naalala rin niyang ang Supreme Commander ng Ruin Fortress ang kanyang lolo sa panig ng kanyang ina. Gayunman, dahil pinili noon ng kanyang ina na magpakasal sa isang miyembro ng maliit na pamilyang Jung, itinakwil ito ng kanilang angkan. Habang iniisip iyon, napagtanto ni Jin na 15 taon na ang lumipas mula nang siya ay isilang, ngunit ni minsan ay hindi sila dinalaw ng kanyang lolo. Dahil dito, inisip niyang wala na talagang ugnayan ng Jung family at ang maklan. Bagamat siya ang tunay na direktang apo, wala siyang balak ipilit ang sarili sa kanila. Para sa kanya, wala nang halaga ang usaping iyon. Ang bahaging ito ng kwento ay lalo lamang nagpatunay na mas pinipili niyang tahakin ang sariling landas kaysa umasa sa impluwensya ng kanyang pamilya. Kinabukasan, ipinakita si Jin na nagtungo sa opisina ni Commander Jinma matapos siyang ipatawag. Nang makita siya ng commander, napansin nitong mas malakas na ang ki ni Jin kaysa noon. Sa isip ni Jinma, tila hindi na ito basta swerte lamang. Unti-unti na niyang pinaniwalaang si Jin nga ang tunay na nakapatay sa Blood Priest. Napansin ni Jin na tahimik lamang siyang tinatitigan ni Commander Jinma, kaya magalang niyang itinanong kung bakit siya ipinatawag. Pagkatapos noon ay tumayo si Jinma at sinabi nitong sumama siya dahil nais siyang makausap ng Fortress Lord. Nagtaka si Jin kung bakit siya gustong ipatawag ng Fortress Lord. Sa isip niya, naisip niyang baka nalaman na rin ito ang lahat ng nangyari sa kanilang misyon. Gayunpaman, hindi na siya nagtanong pa at tahimik na lamang na sumunod kay Commander Jinma. Habang nag-uusap sila, nagtanong si Jin kung karaniwan bang ipinapatawag ng Fortress Lord ang mga mandirigma matapos silang ma-promote o makakuha ng bagong ranggo. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Commander Jinma na hindi yun isang pangkaraniwang pangyayari. Ayon sa kanya, espesyal ang sitwasyon ni Jin, kaya personal siyang ipinatawag ng Fortress Lord. Ipinakita nito na nagsisimula ng mapansin ng mga nakatataas ang pambihirang kakayahan ng binata. Paglabas nila ng gusali, maraming miyembro ng Ruin Fort Sector ang magalang na nagbigay galang kay Commander Jinma. Kasabay nito, napansin din nila si Jin at nagsimulang pag-usapan ang kanyang naging tagumpay. Kumalat na ang balitang nagawa ng isang white-ranked disciple na mag-isang talunin ang isang Blood Priest, isang makapangyarihang miyembro ng Blood Fire Cult. Dahil dito, marami ang hindi makapaniwala at lalong na-intrigue kung bakit personal siyang ipinatawag ng Fortress Lord. Sa pananaw ng karamihan, kung mismong ang Fortress Lord ang nais makipagkita sa kanya, malamang ay totoo ang lahat ng balitang kumakalat. Napangiti si Commander Jinma at sinabi kay Jin na masanay na siya sa ganitong klase ng atensyon. Ipinaliwanag niyang dahil sa pambihirang nagawa nito, natural lamang na handgun siya ng ibang mandirigma. Dagdag pa niya, malaki ang posibilidad na mabilis ding tumaas ang ranggo ni Jin sa loob ng Ruin Fort Sector. Gayunpaman, nanatiling kalmado si Jin. Habang naglalakad sila patungo sa pavilion, sinabi niya sa kanyang sarili na wala siyang panahon upang maghangad ng kasikatan o maging bayani sa paningin ng iba. Ang tunay niyang layunin ay makuha ang Fruit of Humanity Tree, dahil iyon lamang ang makapagpapahaba ng kanyang buhay.
Para sa kanya, ang lahat ng kanyang ginagawa ay bahagi lamang ng kanyang plano upang mabuhay ng mas matagal. Sa isip niya, malinaw ang mga hakbang na kailangan niyang tahakin. Una niyang layunin ang maging white rank, at matagumpay na niya itong naabot. Ang susunod niyang target ay ang blue rank, pagkatapos ay ang black rank. Kapag narating niya ang antas na iyon, balak niyang lampasan at kalaunan ay palitan si Commander Jinma. Matapos noon, ang huli niyang mithiin ay ang maging Supreme Commander, sapagkat tanging sa ranggong iyon lamang siya magkakaroon ng karapatang makuha ang Fruit of Humanity Tree. Ipinakita ng bahaging ito kung gaano kalinaw ang direksyon ni Jean at kung gaano siya kaseryoso sa pagtupad sa kanyang pangmatagalang layunin. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa harap ng pangunahing pavilion. Habang maghahanda silang kumatok sa pinto, isang boses ang narinig mula sa loob. Ang nagsasalita ay ang Supreme Commander. Sa loob ng silid, narinig ng Fortress Lord ang usapan tungkol sa direktang linya ng pamilya ng Supreme Commander. Binanggit nito na mayroon pa ring apo ang Supreme Commander mula sa Jung family na kabilang sa kanyang tunay na bloodline. Bilang tugon, sinabi ng Supreme Commander na wala siyang malaking inaasahan sa maliit na sangay ng kanilang pamilya. Naniniwala siyang walang sinuman sa kanila ang may sapat na kakayahan upang maging kahalili niya. Dahil dito, nagpasya siyang piliin ang batang kasama niya bilang kanyang magiging tagapagmana at susunod na lider ng kanilang pangunahing angkan. Pagkaraan nito, binuksan ang pinto ng pavilion. Naunang pumasok si Commander Jinma, habang sumunod naman si Jean. Sa loob, nakaupo na ang Fortress Lord. Magalang na nagbigay galang si Commander Jinma, at ganoon din ang ginawa ni Jean. Pagkatapos ay napatingin si Jean sa Supreme Commander. Agad niyang naramdaman ang napakalakas na presensya nito. Sa isip niya, isa itong Violet Master, isang mandirigmang higit na mas makapangyarihan kaysa sa mga ordinaryong commander. Batid din niyang ang Supreme Commander ang namamahala sa lahat ng 17 command units ng Ruin Fort Sector, kaya malinaw kung gaano kataas ang posisyon at impluwensya nito. Makalipas ang ilang sandali, tumingin ang Supreme Commander kay Jean at sinabi nitong malamang siya ang tinatawag na Flashbound. Ipinaliwanag niyang marami na siyang narinig na magagandang ulat tungkol sa binata mula sa Fortress Lord, na itanong din niya kung totoo bang nagawa nitong mag-isang talunin ang isang Blood Priest. Ayon sa kanya, kung totoo yun, pambihira ang talento ni Jean para sa kanyang edad. Samantala, tahimik lamang na nakinig si Jean, habang pinagmamasdan ng Supreme Commander, napansin niyang tila hindi pa nito alam ang tunay niyang pagkakakilanlan, sa paraan ng pakikipag-usap nito. Malinaw na hindi nito alam na si Jean ay miyembro ng Jung family at sarili nitong apo. Dito nagtatapos ang episode 18. Sa susunod na kabanata, malalaman kung ano ang magiging reaksyon ng Supreme Commander kapag nalaman niyang ang pambihirang batang mandirigmang kanyang kaharap ay hindi lamang isang henyo, kundi sarili rin niyang apo. Ang pagtatagpong ito ay tila magiging mahalagang simula ng panibagong yugto ng kwento, habang nananatiling tapat ang daloy ng orihinal na istorya.